Maligayang Pasko mga kababayan. Hatid namin sa inyo ang magandang balita mula sa mga kababayan nating ng problema noon. Pero masaya na ngayon dahil sa nasolusyonan ang kanilang suliranin. Yan ay dahil inilapit nila sa Presidential Action Center at 8888 hotline ang kanilang problema. Sila ay nagtiwala sa ating pamahalaan na ang kanilang kalbaryo ay may solusyon dito sa linya ng pagbabago. Gaya nitong unang kwento natin ngayon, isang magandang regalo para kay Abigail Balanza ang pagkakaroon ng trabaho matapos humingi ng tulong sa Presidential Action Center. Mahigit 2 buwang walang pinagkakakitaan si Abigail Balanza mula nang umalis sa kanyang dating trabaho sa isang kasino. Nang mabakante, tumutulong lang siya sa kantin ng kanyang magulang pero hindi raw sapat ang kanyang kinikita rito para sa kanilang mag-asawa at isang anak na nag-aaral. Financially, kailangan ko kasi asawa ko minimum wage. So, kung sa minimum wage ngayon hindi na kaya, security pa. So, napakababa nung income niya para ma-provide yung financial namin, no? Nag-iisip na ako noon. Kaya, sa mama ko, since meron siyang kantin, tumutulong na lang ako muna pansamantala. Tapos, nagbebenta ko online. Sabi ko nga, next year, pag January wala pa talaga, plano ko talagang mag-iba ng career. Ayon kay Abigail, noong June ay nag-apply siya sa isang kumpanya ng kasino pero hindi siya tinanggap dahil ginigipit raw siya ng dati niyang employer na isa ring gaming company. Katapusan ng Oktubre nang dumulog si Abigail sa Presidential Action Center. Makalipas ang ilang araw, nakuha niya ang endorsement letter mula sa PACE at personal na iniabot sa kumpanyang inaplayan niya. At noong November 5, tanggap na siya sa trabaho at nang sumunod na linggo, nagsimula na siya bilang tip supervisor na isang casino company sa Pasay City. Hindi naman nakalimutan ni Abigail ang Presidential Action Center. Bumalik siya rito para personal na magpasalamat sa tulong na naibigay sa kanya. Tayo naman po ang ating pagsiservisyo, ang ating pinangakuan sa bayan. Pagsiservisyo tayo lahat yan, aasikasuhin natin. Minsan nga hindi, napapaihi ka na. Pag nakikita mong very urgent, sa'yo pa lang dapat magawa mo na para naka one step. Tapos na. Next, doon naman para mabilis pa. Dito anya napagtanto na ang palasyo ng Pangulo ay bukas para sa lahat na nakipagsapalaran lang na humingi ng tulong sa pamahalaan. Isang pagbabakasakali lang pero isang magandang sagot sa kanyang dasal na makuha ang trabahong handog sa kanya ngayong Pasko. Taos puso ako nagpapasalamat kasi napakabilis po ng aksyon and napakalaki pong bagay na itulong niyo sa amin at sa pamilya ko na magkaroon ako ng maayos at magandang trabaho. Parang sa dami ng pinagdaanan ko, naakala ko wala nang tutulong sa akin, lumapit lang ako dito ganun kabilis. Sino ba mag-expect sa atin? Diba? Akala natin ang Malacanang para sa mga mayayaman lang or politicians. Hindi ko naman alam na ang Malacanang pala open sa lahat. Dito lang din nakita na marami palang pumupunta dito para humingi ng tulong. Hindi lang tulong sa financial, sa medical. Marami pala silang binibigay na assistant na hindi natin alam. Ayan, ang saya-saya naman ng Pasko ni Abigail. Hindi lang basta trabaho ang regalo sa kanya, manager pa ang nakuha niyang posisyon sa gaming company. Salamat sa endorsement ng PACE. Kayo ay naging tulay sa pagginhawa ng buhay ni Abigail. Ito pang isa, ginhawa rin ang handog sa isang dating OFW mula sa Cordova, Cebu. Lumiham siya sa PACE para humingi ng endorsement sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA para makapagnegosyo. 14 na taong namasukan si Ginang Ana Augusto sa iba't ibang bansa sa Middle East bilang domestic helper. Pero dahil umano sa pagmamaltrato sa kanya ng kanyang amo sa Kuwait, nagkaroon siya ng kidney failure. Kaya minarapan niyang huminto na sa pagiging domestic helper. Nag-apply siya sa OFW Reintegration Program ng OWA para sa livelihood grant. Kailangan na nila ngayon ng pangkabuhayan kaya sumulat na siya sa PACE noong September para humingi ng ayuda. Matapos siyang i-refer sa OWA noong October 10, nakapag-training na siya noong November 26 at 27 sa Department of Manpower Development and Placement sa Cebu City. Nabigyan din siya ng starter kit na mga kaldero, plato, sandok at iba pang gamit para sa itatayo niyang karinderya. Hinihintay na lang niya ang puhunang ipapautang ng OWA para masimulan na ang negosyo.
Kaya maraming salamat sa OWA sa kanilang OFW Reintegration Program na nagbibigay ng oportunidad sa mga kababayan nating graduate na sa pangingibang bansa. At sa iyo, Ana, good luck sa iyong karinderya business. Merry din ang Christmas ng mga babayan nating Caviteño na nag-email sa PACE para silipin ang takbo ng kanilang hiling sa lokal na pamahalaan ng Cavite City. Nag-email noong June 18 ang mga empleyado ng Cavite City Lying In ukol sa adjustment ng kanilang sweldo bilang di plantilyang public health workers. Sa ilalim ng Local Budget Circular 2009-92-A, dapat daw i-adjust ang sweldo ng mga empleyado na allocated sa second-class city batay sa Ordinance Number 2015-004. Ang computation ay dapat mula pa noong Enero ngayong taon. Makalipas ang mga hearing at pagpoproseso sa sangguniang paglunsod sa Department of Budget and Management at Civil Service Commission, na-resolve rin ang problema ng mga empleyado. November 9, sumulat ang Human Resources Management Office ng Cavite City sa DVM Region 4A para sabihing tapos na ang hinaing ng mga empleyado at ibibigay na ang kanilang salary adjustment. Kaya bukod sa kanilang bonus, may extra bonus pa na salary adjustment. Hindi ba masayang Pasko yan? Kaya salamat sa local government ng Cavite City at sa DVM Region 4A dahil pinaligayan ninyo ang public health workers natin dyan. Salamat po sa mga ahensyang tumugon sa reklamong tinalakay ngayon. At sa ating mga kababayang nagtitiwala sa gobyerno, tandaan niyo po, walang patid na aksyon ang hatid sa inyo ng ating pamahalaan, Pasko man o hindi. Ako po, si Weng Hidalgo. At ako naman po si Secretary Salvador Panelo na nagsasabing ang inyong tiwala sa pamahalaan ang aming gasolina para ayusin po ang aming serbisyo sa inyo. Kapit lang po kayo at tatapusin natin ang inyong problema at mga hinaing na idinudulog ninyo sa 8888 hotline at sa PACE. Mula sa linya ng pagbabago, binabati namin kayo ng isang maligayang Pasko!